Bago tayo mag-umpisa sa atong istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang nakikinig ka sa kwentong ito, may isang bahagi ng buhay ni Elian ang magpapaalala rin sa iyo ng sarili mong pinagdaanan. Yung mga panahong minamaliit ka ng iba, pero tahimik ka lang lumalaban dahil alam mong may halaga ka kahit hindi pa nila nakikita. Sa bayan ng San Isidro, may isang lumang bahay ampunan na nakatayo sa gilid ng kalsadang puno ng alikabok tuwing tag-araw at putik naman kapag tagulan. Hindi ito malaking gusali, wala itong bagong pintura, wala ring malawak na bakuran. Ang bubong nito ay kalawangin na sa ilang bahagi at ang bintana sa ikalawang palapag ay laging kinakabitan ng lumang tela kapag malakas ang ulan. Ngunit para sa mga batang walang ibang mapuntahan, ang bahay ampunang iyon ang pinakamalapit sa salitang tahanan. Doon lumaki si Elian. 12 taong gulang pa lamang si Elian, ngunit kung titingnan mo ang kanyang mga mata, para bang mas marami na siyang naranasan kaysa sa ibang batang kaedad niya. Payat siya, kayong mangi ang balat at laging maayos magsalita kahit luma ang suot. Ang polo niya ay ilang beses nang tinahi ni Aling Minda, ang matandang tagatangalaga sa ampunan, at ang sapatos niya naman ay may maliit ng butas sa gilid. Pero kahit ganon, hindi kailanman nagreklamo si Elian. Tuwing umaga, siya ang unang gumigising sa bahay ampunan. Habang tulog pa ang ibang bata, dahan-dahan siyang bumabangon mula sa lumang higaan, tinitiplok ang manipis niyang umot at inaayos ang unan ng batang katabi niya na si Nico, isang 5 taong gulang na madalas sipunin. Pagkatapos, pupunta siya sa maliit na kusina para tulungan si Aling Minda sa paghahanda ng lugaw. "Elian, bakit ang aga mo na naman?" tanong ni Aling Minda habang hinahalo ang kaserola sa mahinang apoy. "Ayos lang po, Nay Minda. Kapag maaga po tayo matapos, makakakain agad sila Nico bago pumasok." Napapuntong hininga ang matanda. Hindi niya kadugo si Elian, pero sa tagal ng panahon na inalagaan niya ito, parang sarili na rin niyang itong anak. Mula nung iiwan sa ampunan si Elian noong sanggol pa namang, siya na ang nakakita sa bawat lagnat nito, bawat iyak nito sa gabi, at bawat ngiti nito kapag nakakatanggap ng lumang laruan mula sa donasyon. Sa leeg ni Elian ay laging nakasabit ang isang lumang medalya. Hindi ito makintab gaya ng mga bagong alahas. Kupas na ang gilid at may ilang gasgas na sa ibabaw. Pero sa gitna nito ay malinaw pa rin ang nakaukit na letrang V. Minsan, kapag tahimik ang gabi at nakahiga na ang lahat, hinahawakan ni Elian ang medalya at iniisip kung sino kaya ang unang nilagay ito sa kanya. "Nanay ko po ba talaga ang nagbigay nito?" minsang tanong ni Elian kay Aling Minda habang nakaupo sila sa hagdan ng ampunan. Saglit na tumingin sa malayo ang matanda bago sumagot. "Oo anak, yan ang taning iniwan niya sa'yo. Sabi niya, huwag mo raw iwawala kahit anong mangyari." "Bakit po?" Hindi agad nakasagot ang matanda. Pinili niyang haplusin na lang ang buhok ni Elian. "Darating ang panahon, maiintindihan mo rin." Hindi na nagpumilit ang bata. Sanay na siyang may mga tanong na hindi agad nasasagot. Sanay na rin siyang may kulang sa buhay niya. Magulang, sariling bahay, bagong damit, baon, at minsan pati pag-asa. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi nawala sa kanya. Ang pangarap. Gusto niyang maging chef. Hindi dahil gusto niyang yumaman agad, hindi dahil gusto niyang makapasok sa mamahaling restaurant. Gusto niyang maging chef dahil para kay Elian, ang pagkain ay isang paraan ng pag-aruga. Kapag may bakang umiiyak sa ampunan dahil gutom, siya ang gumagawa ng paraan para maging mas masarap ang simpleng lugaw. Kapag may tirang gulay mula sa palengke, siya ang nag-iisip kung paano ito lulutuin para hindi magsawa ang mga bata. Minsan, dahon ng malunggay lang at konting asin. Pero kapag si Elian ang naghain, pakiamdam ng mga bata ay piyesta. "Kuya Elian, bakit masarap kahit wala namang karne?" tanong ni Nico habang humihigop ng sabaw. Ngumiti si Elian habang hinuhugasan ang mga plastik na mangkok. "Kasi nilagyan ko ng sikreto." "Ano po?" "Dasal, biro niya, at konting tiyaga." Nagtawanan ng mga bata at sa sandaling iyon, nakakalimutan nila na kulang ang plato, biti ng ulam
at may utang pa sa tindahan si Aling Minda. Pagkatapos ng umagang gawain, naglalakad si Elian papuntang eskwela. Ilang kilometro ang layo ng paaralan mula sa ampunan, pero bihira siyang sumakay ng jeep. Ang barya na dapat sana'y pamasahe niya ay mas pinipili niyang itabi para may pambili ng lapis o papel. Kapag tirik ang araw, nilalagay niya sa ulo ang lumang folder para hindi masyadong mainitan. Kapag umuulan naman, nilalakad niya pa rin ang daan kahit basa ang medyas. Sa paaralan, kilala si Elian bilang tahimik pero matalino. Hindi siya mahilig makipag-away, pero hindi rin siya palaasa. Kapag may group activity, siya ang unang naglilinis pagkatapos. Kapag may kaklase siyang walang baon, hinahati niyang pandesal na bigay ni Aling Minda. May isang batang madalas dumikit sa kanya, si Talia Bermudo, anak ng tinderang nagbebenta ng kakanin sa palengke. Si Talia ay masayahin, mabilis magsalita, at hindi natatakot sumagot sa mga bully. "Elian, bakit hindi ka lumaban kanina?" tanong ni Talia isang hapon habang naglalakad sila pauwi. "Tinawag ka na namang pulubi ni Jomar." "Hindi naman ako pulubi," mahinang sagot ni Elian, "kaya hindi ko na kailangang patunayan." Napairap si Talia. "Minsan kasi, kailangan mong sagutin para tumigil." "Kapag sinagot ko, baka lalo lang lumala. Mas mabuti nang mag-aral ako. Baka balang araw, wala na silang masabi." Natigilan si Talia sa sagot niya. "Ang lalim mo talaga magsalita. Para kang matandang nakulong sa katawan ng bata." Napatawa si Elian. "Ikaw naman, parang radyo na walang off button." "Uy!" natatawang sabi ni Talia sabay hampas ng notebook sa braso niya. Sa kanilang paaralan, may isang guro na lihim na humahanga kay Elian. Si Teacher Ivana, isang mahinaong babae na laging may dalang folder at salamin sa mata, ang unang nakapansin na kakaibang talento ng bata sa pagluluto. Isang araw, nagkaroon sila ng school activity kung saan kailangang gumawa ng simpleng pagkain gamit ang murang sangkap. Habang ang ibang bata ay bumili ng instant noodles at dalatang pagkain, si Elian ay gumawa ng ginisang gulay na may tokwa gamit ang tirang pechay, sayote at kaunting bawang. Nang matikman ni Teacher Ivana, napatingin siya kay Elian. "Ikaw ang nagluto nito?" "Opo ma'am, pasensya na po kung simple lang." "Simple?" ulit ng guro. "Elian, alam mo bang ang hirap gawing masarap ang pagkaing halos walang sangkap? Pero nagawa mo." Napayuko si Elian, nahihiya. "Sanay lang po ako sa ampunan. Kailangan po kasing pagkasyahin." Mula noon, hinikayat siya ni Teacher Ivana na sumali sa cooking contest ng distrito. Ang premyo ay scholarship support at kitchen training sa isang kilalang culinary school sa Maynila. Para kay Elian, parang napakalayong pangarap noon, pero sa puso niya, may maliit maliwanag na nagsimulang mabuhay. "Kaya mo ito," sabi ni Teacher Ivana habang inaabot sa kanya ang form. "Hindi hadlang ang pinanggalingan mo." "Pero ma'am, kailangan ng sangkap sa practice. Wala po akong pambili." "Aalagaan natin yan. Maghanap tayo ng paraan." At doon nagsimulang magtrabaho si Elian pagkatapos ng klase. Sa palengke, tinutulungan niya si Mang Selo, isang matandang nagtitinda ng gulay. Hindi man malaki ang kinikita nito, mabait ito kay Elian. Kapalit ng pagbubuhat ng kahon, pag-aayos ng paninda at paglilinis ng mesa, binibigyan siya nito ng tirang gulay na hindi na mabenta pero pwede pang lutuin. "Elian," tawag ni Mang Selo habang inaabot ang supot ng kangkong at talong. "Dalhin mo ito. Huwag mong sasabihing tira lang yan ha. Kapag kamay mo ang nagluto, nagiging pangmayaman." Napangiti ang bata. "Salamat po Mang Selo. Kapag chef na po ako, kayo ang una kong papakainin sa restaurant ko." "Ha, sige dapat may libreng sabaw ako habang buhay." "Opo, pati kanin." Sa mga ganitong maliliit na sandali, nabubuhay ang pangarap ni Elian. Ngunit habang palapit ang cooking contest, mas lalo niyang nararamdaman na kulang ang kanyang mga gamit. Wala siyang maayos na kutsilyo, wala siyang lalagyan ng sangkap, at wala siyang sapat na pera para sa pamasahe kapag kailangan ng bumiyahe sa district school. Kaya isang hapon, habang naglalakad siya sa kahabaan ng bayan, napansin niyang isang poster sa labas ng malaking restaurant.
Lumiere Table, hiring part-time dishwasher and kitchen helper. Tumigil siya sa harap ng salaming pinto. Sa loob, makikita ang mga mesa na may puting mantel, kumikinang na baso, at mga waiter na nakaayos ang uniforme. Ibang-iba ito sa mundong kinislangan niya. Para itong lugar na hindi tumatanggap ng batang may butas ang sapatos. Pero nakadikit sa poster ang salitang part-time at sa isip niya, baka ito na ang sagot. Kinabukasan, dala niya ang maliit na envelope na may school records, rekomendasyon kay Teacher Ivana at ilang pirasong dokumento mula sa ampunan. Maaga siyang dumating sa Lumiere Table. Pinunas niya muna ang sapatos sa basahan sa labas. Inayos ang kwelyo ng polo at hinawakan ng medalya sa leeg. "Kaya mo ito," bulong niya sa sarili. Pagpasok niya, agad siyang nilingon ng ilang staff. May ilan na nagulat, may ilan na nagbulungan. Hindi kasing pangkaraniwan na may batang katulad niya na papasok sa ganong restaurant nang hindi kasama ang magulang o customer. Lumapit sa kanya ang isang waitress na may maamong muka. "Anong kailangan mo, iho?" "Mag-a-apply po sana ako. Kitchen helper po. Nakita ko po yung poster sa labas." "Ay, sandaling nag-alangan ng babae. Ako si Lori Ann. Sandali, tatawagin ko si Chef Renato." Habang naghihintay, may lumapit sa kanyang matandang janitor na may hawak na map. "Bata, kinakabahan ka ba?" "Opo," amin ni Elian. "Normal yan. Ako si Nanding. Huwag kang matakot sa kusina. Mas nakakatakot paminsan ng tao kaysa apoy sa kalan." Hindi alam ni Elian kung biro iyon o babala, pero napangiti siya ng kaunti. Ilang sandali pa, lumabas si Chef Renato Baez mula sa kusina. Malaki ang katawan nito, makapal ang bigote at seryoso ang muka. Tinignan niya si Elian mula ulo hanggang paa. "Ikaw ang mag-a-apply?" "Opo, Chef." "Marunong ka maghunggas ng plato?" "Opo." "Maghiwa ng gulay?" "Opo." "Sumunod sa utos?" "Opo." "Umiyak kapag napagalitan?" Napatingin si Elian, hindi alam kung ano ang isasagot. Sumingit si Kuya Nanding at natawa ng mahina. Ngumiti ng bahagya si Chef Renato. "Biro lang. Halika, tignan natin kung marunong ka talaga." Dinala nila si Elian sa likod ng kusina. Pinaghugasan siya ng gulay, pinaglilinis ng chopping board at pinaghandaan ng sibuyas. Taimik siyang kumilos. Hindi mabilis na pabaya, hindi rin mabagal. Maingat siya, parang bawat piraso ng gulay ay may halaga. Napansin iyon ni Chef Renato. "Saan ka natutong humawak ng kutsilyo?" "Sa ampunan po. Ako po minsan ang tumutulong magluto." "Hindi ka pa pwedeng humawak ng delikadong trabaho rito, bata ka pa. Pero bilang helper, pwede kang maturuan. Kailangan mo ba talaga ng trabaho?" "Opo, Chef. Para po sa school contest. Gusto ko pong matuto." May nakita si Chef Renato sa mga mata ni Elian. Hindi awa ang hinihingi nito, kundi pagkakataon. Kaya bago pa man siya makapagdesisyon, biglang bumukas ang pinto ng opisina sa gilid ng dining area. Lumabas si Dexter Fuentebella, ang manager ng Lumiere Table. Matangkad siya. Makinis ang suot na Amerikana at ang tingin sa mga tao ay parang laging may mali sa kanila. Kasunod si Sabrina Olmedo, ang assistant manager, na may bitbit na tablet. At si Brent Urrutia, pinsan ni Dexter, na trainee pero kung mumasta ay tagapagmana ng buong restaurant. "Anong ginagawa ng batang yan sa kusina?" Malamig na tanong ni Dexter. Tumayo ng tuwid si Lorian. "Sir, applicant po. Nakita niya po yung hiring poster." "Applicant?" Tumawa ng maikli si Brent. Mukha namang naligaw galing basurahan. Napayuko si Elian, pero hindi siya nagsalita. Sumimangot si Chef Renato. "Dexter, maayos kumilos ang bata. Pwede siyang part-time helper. Kailangan naman natin ng dagdag kamay." Lumapit si Dexter kay Elian. "Ilang taon ka na?" 12 po." 12? Umangat ang kilay nito. "At iniisip mong bagay ka rito?" "Gusto ko lang po sanang magtrabaho ng maayos."
Nanatiling nakatayo si Elian sa gitna ng malamig na kusina ng Lumiere table. Hawak ang medalya sa kanyang leeg na parabang iyon na lamang ang huling pader sa pagitan niya at ng mundong pilit siyang dinudurog. Hindi niya alam kung bakit biglang nag-init ang ulo ni Dexter Fuentebella dahil sa isang lumang medalya. Hindi naman ito ginto sa tingin niya. Hindi rin ito makinang gaya ng mga alahas na nakikita niya sa mga customer sa dining area. Pero ang utos ni Dexter ay parang hindi lang tungkol sa medalya. Para bang gusto nitong tanggalin pati ang huling alaala ni Elian sa kanyang ina. Hindi ko po pwedeng hubarin, mahinang sagot ni Elian, ngunit malinaw ang bawat salita. Alaala po ito ng nanay ko. Napasinghap si Lori Ann sa gilid. Si Kuya Nanding naman ay humigpit ang hawak sa mop habang si Chef Renato ay lalong lumapit, handang pumagitna kung kailangan. Ngunit bago pa makapagsalita ang chef, tumawa ng malakas si Brent Urrutia. Alaala raw ng nanay niya, pang-aasar ni Brent. Baka naman alaala ng customer na ninakawan mo. May ilang staff na napatingin sa sahig. Hindi sila sumang-ayon pero wala ring naglakas loob na sumaway. Sa restaurant na iyon, alam ng lahat kung gaano kalakas ang kapit ni Dexter. May mga natanggal na dati dahil lang sumagot sa kanya. At may mga empleyadong ilang buwan hindi na-promote dahil minsang nagkamali sa harap niya. Brent, tama na, mariing sabi ni Chef Renato. Wala kang basehan para pagsalitaan ng ganyan ng bata. Ako ang manager dito, Chef, singit ni Dexter, malamig ang boses. At responsibilidad kong siguraduhin na walang magnanakaw na nakakapasok sa establisimentong ito. Magnanakaw? Napatingin si Elian sa kanya. Sir, hindi po ako magnanakaw. Nag-a-apply lang po ako. Application? Inagaw ni Dexter ang maliit na envelope na hawak ni Elian. Binuksan niya ito at mabilis na tinignan ang laman. School record, rekomendasyon mula kay Teacher Ivana at isang sulat mula sa bahay ampunan. Bahay ampunan. Basa niya ng may pang-uuyam. Kaya pala. Parang may bumara sa lalamunan ni Elian. Hindi niya ikinahihiyan na galing siya sa ampunan pero iba ang paraan ng pagbigkas ni Dexter. Para bang ang pagiging ulila ay isang dumi sa damit na kailangang itago. Sir, kailangan lang po talaga ng trabaho para po sa cooking contest namin. Hindi ko po guguluhin ang restaurant ninyo. Maghuhugas lang po ako, maglilinis, kahit ano pong ipagawa ninyo. Ang lugar na ito ay hindi charity house. Hindi kami kumukuha ng batang kalye para kaawaan. Dexter, sigaw ni Chef Renato, hindi na napigilan ng galit. Mulit mas lalong nagalit si Dexter nang marinig na sinisigawan siya. Hinawakan niya sa braso si Elian at hinila palabas ng kusina. Napahakbang ang bata, muntik ng madapa, habang sinusundan sila ni na Lori Ann, Kuya Nanding, Sabrina, Brent at ilang staff na nagulat sa biglang pangyayari. Sir, nasasaktan po ako, sabi ni Elian habang pilit na binabawi ang braso. Dapat matuto kang lumugar. Hindi lahat ng pinto na bukas ay pwede mong pasukin. Dinala niya si Elian hanggang sa gilid ng dining area kung saan may ilang customer na kumakain ng mamahaling pagkain at umiinom ng kape. Napatingin ng mga ito nang makitang isang batang payat na halos hilahin palabas ng manager. May isang matandang babae na napahinto sa paghawak ng kutsara, may isang lalaking naka-Amerikana na nagtaas ng kilay at may isang batang babae na yumakap sa kanyang ina dahil sa bigat ng eksena. Mga kasamahan, malakas na sabi ni Dexter, parang may ipinapakitang halimbawa sa harap ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit mahigpit tayo sa pagpasok ng kung sino-sino rito. Hindi porket may dalang papel ay karapat-dapat ng pagkatiwalaan. Namula ang mukha ni Elian. Gusto niyang tumakbo pero parang nakapako ang paa niya sa sahig. Ang bawat tingin ng tao sa paligid ay parang tusok. Hindi niya alam kung sino ang naaawa, sino ang humuhusga at sino ang natutuwa sa kanyang kahihiyan. Sir, pakiusap po. Ibalik niyo na lang po yung envelope ko. Aalis na po ako. Pero bago pa niya makuha ang envelope, inagaw ito ni Brent mula sa kamay ni Dexter. Ito ba? Sabi nito sabay tawa. Brent, huwag! Mahinang ngulit mariing sabi ni Lori Ann. Hindi nakinig si Brent. Lumakad siya papunta sa glass door, binuksan ito at sa harap ng ilang delivery riders at dumara ang tao sa labas, itinapon niya ang envelope sa basang bangketa. Kumalat ang mga papel ni Elian sa semento, saktong nagsimulang umambon kaya ang ilang pahina ay agad na dikit sa maruming tubig sa gilid ng kalsada. Napatingin si Elian sa nagkalat niyang mga papeles. Nandoon ang rekomendasyon ni Teacher Ivana,
Ang papel na ilang gabing inalagaan ng guro para lang magkaroon siya ng pag-asa. Nandoon ang school record niyang pinagpaguran. Nandoon ang sulat mula kay Aling Minda. Lahat nakalatag sa basang semento na parang wala ring halaga. Pulutin mo, Utos ni Dexter. At pagkatapos, huwag ka nang babalik dito. Dahan-dahang lumuhod si Ilian sa bangketa. Hindi niya pinansin ang lamig ng ulan sa kanyang likod. Isa-isa niyang pinulot ang mga papel, kahit ang iba ay basa na at punit ang gilid. Nanginginig ang kamay niya, hindi lang dahil sa lamig kundi dahil sa pigil na iyak. Ayaw niyang umiyak sa harap nila. Ayaw niyang makita ni Dexter na nagtagumpay ito. Lumapit si Kuya Nanding para tulungan siya. "Anak, ako na sa iba." "Hoy, Nanding!" sigaw ni Dexter mula sa pinto. "Kapag tinulungan mo yan, bukas wala ka ng trabaho." Natigilan ng matandang janitor. Kita sa mukha niya ang sakit ng pagpigil. Tumitig siya kay Ilian na para bang humihingi ng tawad. Ayaw ni Ilian na mawalan pa ng trabaho ang matanda dahil sa kanya. Kaya kahit basang-basa na ang tuhod niya, pinilit niyang ngumiti ng kaunti. "Ayos lang po, Kuya Nanding," sabi niya. "Kaya ko po." Mas lalong nabigatan ng dibdib ni Kuya Nanding. Sa isang batang dapat sana'y tinutulungan, siya pa ang nagbigay ng lakas ng loob sa matanda. Sa gilid, tahimik na nakatingin si Lori Ann. Nanginginig ang labi niya sa inis at awa, pero alam niyang kapag nagsalita siya, maaaring matanggal din siya. May kapatid siyang pinapaaral at inang may sakit sa baga. Ngunit habang pinapanood niya si Ilian na pinupulot ang basang papel, napansin niyang umangat ang medalya sa leeg ng bata nang yumuko ito. Sa ilalim ng ilaw mula sa restaurant, malinaw na nakita ni Lori Ann ang letrang V sa gitna ng medalya. Eksaktong kapareho ng nasa lumang litrato sa opisina ng dating may-ari. Noong unang buwan niya sa trabaho, inutusan siyang maglinis ng storage room sa ikalawang palapag. Doon niya nakita ang isang lumang frame na nakabalot sa tela. Larawan niyo ng isang babae na eleganteng nakatayo sa harap ng restaurant noong bago pa itong pinangalan ng Lumiere Table. Sa gilid ng frame ay may maliit na simbolong V, eksaktong kapareho ng nasa medalya ni Ilian. Hindi niya alam ang ibig sabihin noon pero tumatak iyon sa isip niya dahil kakaiba ang disenyo. Ngayon, habang nakikita niya ang medalya sa leeg ng batang pinaalis, biglang may kakaibang kaba na gumapang sa dibdib niya. Sino ba talaga ang batang ito? Matapos mapulot ang mga papel, tumayo si Ilian. Basa na ang buhok niya. Ang dating maayos na envelope ay wala ng silbi, kaya niyakap na lang niya sa dibdib ang mga papel. Tinignan niya sandali si Chef Renato, si Lori Ann at si Kuya Nanding. Walang lumabas na galit sa mata niya, masakit na lungkot lang. "Salamat po sa tubig," sabi niya kay Lori Ann, dahil yun lang ang kabutihang natanggap niya sa lugar na iyon. Hindi nakasagot si Lori Ann. Napakorap siya ng mabilis, pinipigilan ng luha. Lumakad si Ilian palayo sa restaurant. Hindi siya tumakbo, hindi rin siya lumingon. Sa bawat hakbang niya naririnig pa rin niya ang boses ni Dexter sa likod. "Huwag na huwag ninyong papapasukin uli ang batang yan." Habang nagyalakad pa uwi, lumakas ang ulan. Ang mga jeep ay dumaraan at tumatalsik ang maruming tubig sa gilid ng kalsada. Minsan, napapahinto si Ilian para tignan kung nababasa pa lalo ang mga papel niya. Ngunit wala na siyang magawa. Basang-basa na ang ilang bahagi ng rekomendasyon ni Teacher Ivana. Pagdating niya sa bahay ampunan, gabi na. Nasa maliik na kusina si Aling Minda, naghahanda ng simpleng hapunan. Nang nakita niya si Ilian sa pinto ay tumigil siya sa ginagawa. Basa ang damit niya, maputla ang labi at may putik sa laylayan ng pantalon. "Ilian!" Mabilis siyang lumapit. "Anong nangyari sa'yo?" Umiling si Ilian. "Hindi lang po naabutan ng ulan." "Hindi lang ulan yan." Hinawakan ni Aling Minda ang fuka niya. "May nanakit ba sa'yo?" Gusto sanang sabihin ni Ilian ang lahat. Gusto niyang sabihin na pinahiya siya, pinaratangang magnanakaw at itinapon ang mga papeles niya sa bangketa. Pero nang makita niya ang pagod sa mukha ni Aling Minda, pinili niyang itago ang bigat. "Hindi po, hindi lang po ako natanggap." Niyakap siya ni Aling Minda.
Doon lang bahagyang nanginig ang balikat ni Ilian. Hindi siya umiyak ng malakas. Tahimik lang siyang pumikit habang nakayakap sa babaeng kahit hindi niya tunay na ina ay laging unang sumasalo sa kanya kapag sugatan siya ng mundo. Kinabukasan, pumasok pa rin si Ilian sa paaralan, ngulit napansin agad ni Talia na iba ang kilos niya. Hindi siya nagsasalita habang naglalakad. Hindi rin niya binuksan ang usapan tungkol sa cooking contest na dati ay lagi niyang pinaplano. Ilian, tawag ni Talia habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng akasya. Anong nangyari kahapon? Wala. Kapag sinabi mong wala, ibig sabihin malaki. Napatingin siya kay kaibigan, ngunit nawalang sagot. Hindi ka ba natanggap? Umiling siya. May ginawa ba sila sa'yo? Huminga ng malalim si Elian. Ayoko nang sumali sa contest. Nanlaki ang mata ni Talia. Ano? Bakit? Wala akong gamit. Wala akong pera. At baka tama sila. Sino sila? Yung mga taong nagsasabing hindi bagay ang katulad ko sa ganoong lugar. Saglit na natahimik si Talia. Pagkatapos, tumayo siya sa harap ni Elian at tinapik ang noo nito gamit ang daliri. Aray! Para matauhan ka, sabi ni Talia. Hindi porket sinabi ng mayabang na tao, totoo na. Kung lahat ng mahirap susuko dahil pinahiya, wala nang aangat sa mundo. Hindi man agad ngumiti si Elian, tumimo sa kanya ang sinabi ng kaibigan. Nang hapon din iyon, dumating si Teacher Ivana sa bahay ampunan. Nalaman niya kay Talia na may nangyari sa restaurant. Dala niya ang bagong kopya ng recommendation letter dahil nakita niyang halos sirang-sira na ang dating papel ni Elian. Elian, sabi ng guro habang nakaupo sila sa lumang bangko sa bakuran. Hindi mo kailangang ikwento lahat ngayon, pero kailangan mong malaman na hindi natatapos ang pangarap dahil sa pangiinsulto ng isang tao. Pero ma'am, parang hindi po ako bagay doon. Saan? Sa kusina, sa restaurant, sa lugar ng mga marurunong at may kaya. Tinitigan siya ni Teacher Ivana. Elian, ang kusina ay hindi pag-aari ng mayayaman. Pag-aari ito ng taong marunong magbigay halaga sa pagkain at sa taong kakain nito. At sa lahat ng batang nakilala ko, ikaw ang may pinakamalaking puso pagdating doon. Sa unang pagkakataon mula nung nangyari ang kahihiyan, naramdaman ni Elian na may maliit na bahagi ng loob niya ang muling tumayo. Kinagabihan, habang tulog na ang ibang bata, tinawag siya ni Aling Minda sa maliit na silid sa likod ng opisina. May hawak itong lumang kahon na gawa sa kahoy. Matagal na iyong nakatago sa aparador at minsan lang ito ilabas ng matanda. May dapat ka nang makita, sabi ni Aling Minda. Binuksan niya. Ang loob, may punit na litrato ng isang magandang babae na may malungkot na ngiti, ilang lumang resibo ng ospital at isang tela na may bordang letrang V. Naminginig ang kamay ni Elian nang hawakan ng litrato. Ito po ba si nanay? Tumanggo si Aling Minda. Si Nerissa. Siya ang nagdala sa Yulito nung sanggol ka pa lang. Mahina na siya noon, may sakit, pero kahit hirap na hirap, ayaw kanyang bitiwan. Napuno ng luha ang mata ni Elian. Bakit po niya ako iniwan? Hindi kanya iniwan dahil ayaw ka. Iniwan kanya dahil alam niyang hindi na niya kakayanin at may hinaabol sa kanya noon. Mga taong hindi ko kilala. Ipinakita ni Aling Minda ang bordang tela. Ito ang nasa kumot mo noon, kapareho ng nasa medalya mo. Sabi ng nanay mo, kapag dumating ang tamang panahon, hanapin daw ang pamilya na may markang Vallejo. Vallejo? Ulit ni Elian. Hindi niya alam na sa isang malayong mansyon sa Makati, may matandang babaeng nagngangalang Doña Valeriana Vallejo na 20 taon nang naghahanap sa nawawalang anak na Nerissa. Hindi niya alam na ang medalya sa leeg niya ay hindi simpleng alaala, kundi susi sa pamilyang matagal nang naputol. Hindi rin niya alam na habang hawak niya ang litratong yon, may ibang taong nagsisimula ng pagdugtungin ng mga palatandaan. Sa Lumiere table, hindi mapakali si Lori Ann. Pagkatapos ng closing, pahihim siyang umakyat sa storage room. Hinanap niya ang lumang frame na minsan niyang nakita. Nang inalis niya ang telang nakabalot dito, naroon nga ang simbolong V. Kinuha niya ang cellphone at kinunan niyo ng litrato.
Pagkatapos, naalala niya si Teacher Ivana na madalas kumain sa maliit na karinderya ng tiyahin niya at kilalang tumutulong sa mga estudyanteng mahihirap. Kinabukasan, ipinadala ni Lori Ann ang larawang ng medalya sa guro sa kabay ng mensaheng, "Ma'am, hindi ko alam kung mahalaga ito, pero yung medalya ng batang Elian, kapareho ng marka sa lumang litrato ng restaurant. Baka kailangan yung makita." Nang matanggap ni Teacher Ivana ang mensahe, agad siyang kinabahan. Ipinakita niya ito kay Aling Minda at sa unang pagkakataon nakita ng matanda ang parehong simbolo mula sa nakaraan na matagal niyang itinago. Gamit ang tulong ng isang dating kaklase na nagtatrabaho sa isang foundation, ipinadala ni Teacher Ivana ang larawan ng medalya at ng lumang marka sa opisina ng Vallejo Foundation. Hindi niya alam kung may sasagot, hindi niya alam kung may maniniwala. Ngunit wala silang ibang hawak kundi ang maliit na posibilidad na baka ang batang matagal ng urila ay may pamilya palang naghahanap sa kanya. Sa mansyon ng Vallejo, tahimik na umiinom ng gamot si Doña Valeriana nang pumasok si Attorney Basilio Mendrano, ang matagal niyang abogado. May hawak itong folder at cellphone. "Doña Valeriana, may ipinadalang larawan ng foundation office. Kailangan niyong makita ito." Pagod na ang itinaas ng matandang bilyonarya ang tingin. Kung tungkol na naman iyan sa peking impormasyon tungkol kay Nerissa, ipasa mo na lang kay Rocco. Hindi po ito katulad ng dati. Inabot ni Attorney Basilio ang larawan. Sa unang tingin pa lamang sa medalya, nanginig ang daliri ni Doña Valeriana. Nanlaki ang kanyang mata at halos mabitawan niya ang tasa sa tabi. "Hindi," bulong niya. "Hindi maaari." "Donya." Hinawakan niya ang dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi sa biglang bumalik ng alaala. Ang medalyang iyon ay siya mismo ang nagpagawa para kay Nerissa noong dalaga pa ito. Isa lang ang ganoon, walang kopya, walang kapareho. "Nasaan ang batang may suot nito?" tanong niya, basag ang boses. "Sa San Isidro po. Ayon sa nagpadala, pangalan niya ay Elian Soriano, lumaki sa bahay ampunan." Napapikit si Doña Valeriana. Sa loob ng maraming taon, akala niya ubos na ang luha niya sa paghahanap sa anak. Ngunit nang marinig niya ang pangalan ng batang iyon, may panibagong sakit at pag-asa na sabay na bumukas sa puso niya. "Ihanda mo ang sasakyan," utos niya habang pilit na tumatayo. "Tawagin mo si Rocco. Dalhin lahat ng dokumento ni Nerissa. Pupunta tayo sa San Isidro." "Ngayon po?" Tumingin siya sa abogado, naninginig man ang tuhod ay buo ang pasya. "Ngayon, kung apo ko ang batang iyan, sapat na ang isang gabing nawala sa amin. Hindi ko nahahayaang lumipas pa ang isa pang araw." Iyon ang huling sinabi ni Doña Valeriana Vallejo bago tuluyang nagbago ang takbo ng gabing tahimik sana sa kanyang mansyon sa Makati. Sa loob ng maraming taon, nasanay ang mga tao sa bahay niya na makita siyang matatag, formal, at halos hindi nagpapakita ng emosyon. Siya ang babaeng kayang pumasok sa boardroom at patahimikin ang 20 negosyante sa isang tingin. Siya ang babaeng kinatatakutan ng mga kakumpetensya sa negosyo dahil sa talas ng isip at tapang ng desisyon. Ngunit ng gabing iyon, habang hawak niya ang litrato ng medalya ni Elian, nawala ang lahat ng lamig sa kanyang mukha. Ang natira ay isang lola, isang inang matagal nang nagsisisi, isang babaeng halos 20 taon nang naghahanap sa anak niyang si Nerissa. "Attorney Basilio," tawag niya habang inaabot ang tungkod sa tabi ng upuan, "kunin mo ang lumang family record, pati ang birth documents ni Nerissa, ang medical file at ang litrato niya noong dalaga pa siya." "Opo, Donya," mabilis na sagot ng abogado. "Tatawag din po ako kay Rocco." Si Celestine Argao, ang kanyang personal na nurse, ay mabilis na lumapit. "Ma'am, gabi na po. Mataas pa ang blood pressure ninyo kanina. Hindi po ba pwedeng bukas ng umaga?" "Celestine," putol ni Doña Valeriana, ngulit hindi galit ang boses niya. "Kung anak mo ang nawala at may balitang buhay ang apo mo, matutulog ka ba?" Natigilan si Celestine. Wala siyang naisagot. Makalipas ang ilang minuto,
dumating si Rocco Sarmiento sa mansyon. Siya ang pribadong investigador na matagal nang nagtatrabaho para kay Doña Valeriana. Marami na itong sinuyod na bayan, ospital, simbahan at lumang record office sa paghahanap kay Nerissa. Ilang beses na silang nabigo. May mga peking impormasyon, may mga taong nanghingi ng pera kapalit ng maling balita, at may mga pangalang hindi tumugma sa katotohanan. Kaya nang makita ni Rocco ang larawan ng medalya ni Elian, hindi siya agad nagsalita. Matagal niyang tinitigan ang simbolong V sa kadahan-dahang tumunda. Ito nga po iyon, Donya. Walang ibang ganitong disenyo. Kayo mismo ang nagpagawa nito noon, Donya. Napaupo sandali si Doña Valeriana. Hinawakan niya ang lumang litrato ni Nerissa, ang anak niyang matapang, matigas ang ulo, ngunit may pusong marunong magmahal ng buo. Naalala niya ang huling gabi nilang nag-away. Naalala niya kung paano niya sinabi kay Nerissa na hindi bagay sa pamilya Vallejo ang isang mahirap na kusinero. Naalala niya ang luha ng mata ng anak at ang huling salitang binitiwan nito bago umalis. Balang araw, Mama, malalaman niyo na hindi lahat ng mahirap ay dapat ikahiya. Simula noon, hindi na bumalik si Nerissa. At ngayon, ang batang may suot ng medalyang iyon ay lumaki sa ampunan. Pupunta tayo sa San Isidro, mariing nasabi ni Doña Valeriana, pero bago ang ampunan, dadaan muna tayo sa Lumiere Table. Napatingin si Attorney Basilio. Sa restaurant po. Oo, ayon sa report, doon unang nakita ng waitress ang simbolo. At kung totoo ang sinabi ng nagpadala, may ginawa sila sa bata roon kahapon. Naging mabigat ang katahimikan sa loob ng silid. Alam ni Rocco ang ibig sabihin ng ganoong tono ni Doña Valeriana. Hindi iyon simpleng galit. Iyon ang uri ng katahimikang nauuna bago may mabuwag na malaking kasinungalingan. Kinabukasan, bago pa magbukas ng tuluyan ang Lumiere Table, abala na ang lahat sa loob. May nakaschedule na VIP inspection, kaya todo ang utos ni Dexter Fuentebella sa bawat sulok ng restaurant. Ang mga baso ay kailangang nakahanay ng pantay-pantay. Ang sahig ay kailangang kumintab. Ang mga waiter ay dapat ngumiti kahit nanginginig na sa pagod. Lorian, ayusin mo ang table 6. Mateo, huwag kang tatayo dyan na parang poste. Sabrina, nasaan ang sales report? Sunod-sunod na utos ni Dexter. Nasa tabi lang si Brent Urrutia, nakangisi habang umiinom ng kape. Relax, Sir Dex. Sigurado akong impressed na naman ang mga inspector sa'yo. Dapat lang, sagot ni Dexter habang inaayos ang kurbata. Kapag tumaas ang rating ng branch na ito, baka ako na ang gawing regional manager. Tahimik na nagpunas ng mesa si Lorian, pero hindi siya makapakali. Magdamag niyang inisip ang batang si Elian. Hindi mawawala sa isip niya ang itsura nito habang pinupulot ang basang papel sa bangketa. Hindi rin mawawala sa kanya ang simbolo ng medalya. Pakiramdam niya may mas malaki pang katotohanan sa likod ng batang pinaalis nila. Sa kusina, si Chef Renato ay wala sa mood. Tahimik siyang naghihiwa ng bawang, ngunit ramdam ng mga assistant cook na mabigat ang loob niya. Chef, maingat na sabi ni Mateo habang nag-aabot ng tray. Sa tingin niyo po, babalik pa yung bata? Huminto si Chef Renato. Kung may respeto siya sa sarili niya, hindi na. At yun ang masakit kasi dapat dito siya natuto, hindi dito nasugatan. Sa kabilang sulok, si Kuya Nanding ay tahimik na nagmumop. Mas mabagal ang kilos niya kaysa dati, hindi dahil sa rayuma, kundi dahil sa bigat ng konsensya. Paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang boses ni Elian. Ayos lang po, Kuya Nanding, kaya ko po. Hindi niya prinotektahan ng bata. Ilang sandali pa, huminto ang usapan sa dining area nang may sunod-sunod na itim na sasakyang pumarada sa harap ng restaurant. Hindi iyon karaniwang customer. May 3 luxury SUV, isang sedan at 2 security staff na agad bumaba upang buksan ang pinto ng gitnang sasakyan. Tumuwid si Dexter. Sino yan? Lumabas mula sa sasakyan si Doña Valeriana Vallejo,
Nakasuot ng simpleng puting blouse, itim na blazer at hawak ang kanyang tungkod na may pilak na ulo. Hindi man siya nagtaas ng boses, sapat na ang kanyang presensya para tumahimik ang buong paligid. Kasunod niya sina Attorney Basilio, Rocco, Celestine at 2 legal officers na may dalang folder. Halos mabitawan ni Sabrina ang tablet. "Sir Dex," bulong ni Sabrina. "Si Doña Valeriana Vallejo yan." Nagliwanag ang mukha ni Dexter ngunit may halong kaba. "Doña Valeriana? Dito? Bakit walang nagsasabi?" Agad siyang lumapit sa entrance, pilit na inayos ang ngiti. "Donya, isang malaking karangalan po ang pagbisita ninyo. Kung tungkol ito sa VIP inspection, nakahanda po ang lahat. Ang branch po natin ay patuloy na nangunguna sa sales." Hindi siya tinapunan ng ngiti ni Doña Valeriana. Diretsa itong tumingin sa kanya. "Nandito ako para hanapin ang batang pinaalis ninyo kahapon." Parang biglang nawalan ng hangin ang restaurant. Natigilan si Dexter. "Bata po? Huwag mong subukang magpanggap na hindi mo alam." Mahinang sabi ni Rocco, ngulit matalim ang tingin. Napatingin si Dexter kay Sabrina, pagkatapos kay Brent. Si Brent, na kanina ay mayabang pa, biglang umiwas ng tingin. "Donya, baka may hindi pagkakaintindihan lang," pilit na paliwanag ni Dexter. "May batang pumasok dito kahapon na kahina-hinala. May suot siyang medalya na mukhang ano? Mukhang masyadong mahalaga para isuot ng batang mahirap." Walang nakasagot. Lumapit si Lori Ann, nanginginig man ng kamay. "Ma'am, ako po ang nagpadala ng litrato sa guru niya." Tumingin siya sa kanya ni Doña Valeriana. Halip na pagalitan, bahagya itong tumunggo. "Salamat. Dahil sa tapang mo, may katotohanang mabubuksan ngayong araw." Napuno ng kaba ang dibdib ni Lori Ann. Hindi niya akalain ng simpleng litrato na ipinadala niya ay aabot sa ganitong esena. Ilang sandali pa, dumating sa harap ng restaurant ang isa pang sasakyan. Bumaba si Teacher Ivana, hawak ang bag na puno ng dokumento. Kasama niya si Aling Minda na halatang kinakabahan sa dami ng taong nakatingin at sa likod nila ay si Elian. Tahimik ang bata. Suot pa rin niya ang yuma niyang polo, ngulit inayos ito ni Aling Minda bago sila umangis. Nakabangit pa rin sa leeg niya ang medalya. Nang makita niya ang Lumiere table, bumigat ang mga hakbang niya. Kahapon lang, sa mismong harap ng pintong iyon, pinulot niya ang basang papeles habang pinagtitingin niya ng mga tao. Napansin iyon ni Teacher Ivana. Yumalaw siya ng kaunti. "Elian, hindi ka nababalik dito para mapahiya. Nandito ka para malaman ang totoo." Tumango si Elian, pero ramdam pa rin ang kaba sa dibdib. Pagpasok nila, agad na napatingin si Doña Valeriana sa bata. Sa unang segundo pa lang, parang huminto ang oras para sa kanya. Ang hugis ng mata, ang linya ng pisngi, ang paraan ng paghawak nito sa medalya kapag kinakabahan. Para niyang nakita si Nerissa noong bata pa ito. Nakatayo sa harap niya, tahimik ngunit matapang. "Elian," halos pabulong niyang sabi. Hindi alam ni Elian kung ano ang gagawin. Tumingin siya kay Aling Minda, pagkatapos kay Teacher Ivana. Lumapit si Attorney Basilio at binuksan ng folder. Inilabas niya ang lumang litrato ni Nerissa, ilang family records at dokumentong nagpapakita ng kasaysayan ng medalya. Batay sa mga unang dokumento, paliwanag niya sa mga naroroon. Ang medalyang suot ni Elian ay pagmamay-ari noon ni Nerissa Vallejo, anak ni Doña Valeriana. Isa lamang ang orihinal na medalyang ito. Ito ay pinagawa noong ika-18 kaarawan ni Nerissa. Ipinakita ni Teacher Ivana ang litrato mula kay Aling Minda, si Nerissa habang hawak ang sanggol na si Elian, kahit malabo na ang ilang bahagi ng larawan. Ang Aling Minda naman ay nanginginig na nagsasalita. "Ako po ang tumanggap kay Elian sa ampunan. Ang ina niya po mismo ang nagbilin na huwag iwawala ang medalya. Sinabi niya po ang pangalang Vallejo bago siya tuluyang mawala sa amin." Napahawak si Doña Valeriana sa bibig. Sa harap ng maraming tao,
bumagsak ang luha niya. Hindi niya inisip ang dangal, imahe o pangalan. Ang tanging nakita niya ay ang batang apo na lumaki ng walang pamilya dahil sa mga pagkakamaling nagsimula sa kanilang tahanan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Elian. Nang nasa harap niya ito, hindi niya ito niyakap agad. Lumuhod siya, kahit mahirap para sa kanyang matandang tuhod. Nagulat ang lahat. Ang bilyonaryang kinatatakutan ng mga negosyante ay nakaluhod sa harap ng batang kahapon lang ay pinalayas ng manager. "Patawarin mo ako," umiyak niyang sabi. "Kung ikaw nga ang anak ni Nerissa, apo kita, at kahit hindi mo pa ako kilala, patawarin mo ako dahil huli akong dumating." Hindi gumalaw si Elian. Parang hindi siya makahinga. Buong buhay niya, inisip niyang wala nang natirang pamilya sa kanya. Ngayon, may babaeng nagsasabing lola niya ito. Bilyonarya, may sasakyan, may abogado, may pangalan. Ngunit sa sandaling iyon, hindi yaman ang nakita ni Elian. Nakita niya ang matandang babaeng umiiyak na parang matagal nang naghahanap ng nawawalang bahagi ng puso niya. "Lola, kupo kayo?" Mahinang niyang tanong. Mas lalong umiyak si Doña Valeriana. "Kung papayag kang kilalanin ako." Hindi pa nakakasagot si Elian. Mapakabigat ng lahat para sa kanya. Ngunit hindi siya umatras nang abutin ni Doña Valeriana ang kamay niya. Hinayaan niyang hawakan siya nito at sa unang pagkakataon, may kakaibang init na dumaloy sa puso niya. Hindi pa lubos na tiwala, pero simula ng pag-asa. Samantala, namumutla si Dexter. Pinilit niyang inisip kung paano babawiin ang masinabi niya kahapon. Lumapit siya ng kaunti. "Doña Valeriana, kung alam lang po naming may koneksyon siya sa pamilya ninyo, hindi po sana..." Biglang tumingin sa kanya si Doña Valeriana. Nawala ang lambot sa mukha nito. "Kung alam mong apo ko siya, hindi mo siya itataboy?" Tanong niya. "Ibig sabihin, kung ordinaryong batang ulila lang siya, tama lang ang ginawa mo?" Napahiya si Dexter. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Tumayo si Doña Valeriana sa tulong ni Celestine at Attorney Basilio. Pagkatapos ay harap niya ang buong staff. "Hindi ako nandito para lang kunin ang apo ko," sabi niya. "Nandito rin ako para itama ang isang sistemang matagal nang nananakit ng taong walang lakas lumaban." Binuksan ni Attorney Basilio ang isa pang folder. Simula ngayong araw, opisyal nang binili ng Vallejo Group ang buong kumpanyang may hawak sa Lumiere Table at sa lahat ng sister branches nito. Natapos ang acquisition kagabi matapos ma-review ang matagal ng reklamo tungkol sa labor violations, delayed benefits at abusive management practices. Nagbulong-bulong ang lahat. Si Dexter ay halos manigas. Hindi maaari," sabi niya. "Wala akong natanggap na notice." "Hindi kailangan ng opinyon mo para maging legal ang transaksyon," sagot ni Attorney Basilio. "At ikaw, Mr. Dexter Fuentevilla, ay pansamantalang suspendido bilang manager habang iniimbestigahan ng mga reklamong isinampalaban sa iyo." "Reklamo?" Pilingit na tumingin si Dexter sa staff. "Sino sa inyo nang nagreklamo?" Walang kumibol noong una, ngunit dahan-dahang humakbang si Sabrina. Namumutla siya, pero buo na ang loob. "Ako," sabi niya. Nanlaki ang mata ni Dexter. "Sabrina?" Inangat ni Sabrina ang tablet. "Nasa akin ang records ng unpaid overtime, tinagong complaint forms at mga report na pinapabura mo. Matagal na akong natakot, pero pagkatapos ng ginawa mo sa batang yan kahapon, hindi ko na kayang manahimik." Sumunod na nagsalita si Lori Ann. "Ako rin po. May mga empleyado po rito na pinagbabataan kapag humihingi ng benepisyo." Si Kuya Nanding, kahit nanginginig ang boses ay humakbang din. "Ako rin. Ilang taon na akong nagtatrabaho rito pero lagi kaming tinatakot kapag nagsasalita." Si Chef Renato naman ay tumayo sa harap ng kusina. "At ako ang magpapatunay na may kakayahan ng batang si Elian. Hindi siya magnanakaw. Mas marangal pa siyang kumilos kaysa sa maraming taong naka-Amerikana rito." Napuno ng bigat ang dining area. Hindi ito simpleng eksena ng paghihiginti. Para itong pagbukas ng bintana sa silid na matagal ng kulob. Isa-isang lumabas ang boses ng mga taong nananahimik dahil sa takot. Hindi na nakapagsalita si Dexter. Si Brent naman ay tahimik na umatras.
ngunit hinarangan siya ni Rocco. Hindi pa tapos ang usapan. Malamig nitong sabi. Pagkatapos ng anunsyo, lumapit si Doña Valeriana kay Elian. Anak, pwede kitang isama ngayon sa bahay ko. May kwarto ka roon, may pagkain, may doktor, may lahat ng kailangan mo. Tumingin si Elian kay Aling Minda. Nakita niya ang luha sa mata ng matanda pero walang bakas ng pagpigil. Kung iyon ang mas makakabuti sa kanya, handa itong magparaya. Ngulit masyadong mabilis ang lahat. Kahapon lang pinangarap niya lang magkaroon ng part-time na trabaho. Ngayon, sinasabing apo siya ng isang bilyonarya. Pwede po ba? Mahina niyang sabi. Pwede po bang sa ampunan muna ako umuwi? Saglit na tumihimik si Doña Valeriana. May kirot sa mukha niya, ngunit hindi iyon galit. Pag-unawa iyon. Oo, sagot niya. Hindi kita pipilitin. Matagal kang nabuhay nang walang kami. Hindi ko hihingin na mahalin mo agad ako sa loob ng isang araw. Napatingin si Elian sa kanya. Pero, pwede po kayong bumisita. Dagdag niya, halos pabulong. Napangiti si Doña Valeriana sa gitna ng luha. Araw-araw kung papayagan mo ako. Nang hapon iyon, hindi umalis si Elian sa restaurant na parang talunan. Lumabas siya kasama si Aling Minda, Teacher Ivana, Doña Valeriana at ang mga taong sa wakas ay naglakas loob na tumayo para sa tama. Hindi na kailangang bumalik sa eksenang pinahiya siya kahapon. Nangyari na yon at mula sa sugat na yon, nagsimula ang pagbabago. Sa mga sumunod na araw, hindi biglang naging perpekto ang lahat. Hindi agad nasanay si Elian sa ideyang may lola siyang bilyonarya. Hindi agad nawala ang takot niyang baka panaginip lang ang lahat. Kaya tinupad ni Doña Valeriana ang pangako niya sa pinakamaingat na paraan. Hindi siya dumating sa ampunan dala ang magagarang regalo para bilhin ang loob ng bata. Sa halip, dumating siya dala ang mga simpleng pagkain, gamot para sa mga batang may ubo, at bagong kumota sa lahat. Naupo siya sa lumang bangko sa tabi ni Elian habang pinapanood itong maghiwa ng gulay para sa hapunan. Nakakahirapan ka ba dito? Sanay na po ako. Gusto kitang bigyan ng mas maayos na buhay. Tinatanggap ko po, pero wag po sana biglaan. Baka maligaw ako. Napahinga ng malalim si Doña Valeriana. Kung maliligaw ka, hahanapin kita. Hindi na kita hahayaang mawala ulit. Sa Lumiere table naman, nagsimula ang malawak na pagbabago. Si Dexter ay hindi na pinapasok habang iniimbestigahan. Si Brent naman ay tinanggal sa trainee program. Si Sabrina ay pansamantalang tumulong sa legal team bilang witness. Si Lori Ann ay ginawang staff representative upang marinig ang boses ng mga empleyado. Si Kuya Nanding naman ay unang beses na nakatanggap ng kompletong medical check-up at benepisyo. Si Chef Renato naman ay kinausap ni Doña Valeriana tungkol sa isang bagong proyekto. Chef Renato, sabi ng bilyonarya, gusto kong magbukas ng training kitchen para sa mga batang katulad ni Elian. Mga batang may talento pero walang pinto na mapasukan ng ligtas. Matagal na tumingin ang chef sa kusina. Kung si Elian ang unang batang tuturuan natin, papayagan ako. Ngumiti si Doña Valeriana. Hindi lang siya ang tuturuan natin, pero siya ang magiging dahilan kung bakit magsisimula. Nang malaman ni Elian ang plano, hindi siya agad nagsalita. Hinawakan niya ang medalya sa liig niya. Ang parehong medalyang naging dahilan ng panghuhusga at pagkakakilanlan. Pwede po bang makatulong doon ng mga batang nasa ampunan? Tanong niya. Oo, at kung gusto mo, ikaw ang tutulong pumili ng unang batch. Sa unang pagkakataon, hindi lang sarili niyang pangarap ang nakita ni Elian. Nakita niya ang posibilidad na ang dating kahihiyan niya ay maging daan para hindi na maranasan ng ibang bata ang naranasan niya. Kinagabihan, habang tahimik ang bahay ampunan, naupo si Elian sa tabi ng bintana. Sa labas, naririnig niya ang huni ng kuliglig at mahinang tawanan ng ibang bata sa kwarto. Dati, kapag hinahawakan niya ang medalya, puro tanong ang nararamdaman niya. Ngayon,
May mga sagot nang nagsisimulang dumating. Hindi pa buo ang pamilya niya. Hindi pa hilom ang sugat. Hindi pa tapos ang mga pagsubok. Pero iba na ang direksyon ng buhay niya. Hindi na siya ang batang itinaboy lang sa pintuan ng restaurant. Siya na ang batang may pangalan, may pinagmulan, at higit sa lahat, may kinabukasang unti-unting nagbubukas. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa marami pang batang matagal ding pinaniwalaang wala silang lugar sa mundo. Hindi na siya ang batang itinaboy lang sa pintuan ng restaurant. Si Elian Soriano ay naging batang may pangalan, may pinagmulan, at may kinabukasang unti-unting nagbubukas. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa marami pang batang matagal ding pinaniwalaang wala silang lugar sa mundo. Ngunit ang pagbabago, kahit maganda, ay hindi palaging madali. Hindi porke dumating ang isang bilyonaryang lola at binili ang kumpanyang minsang nanakit sa kanya, ay bigla nang nawala ang lahat ng takot sa puso ni Elian. Ang totoo, sa mga unang linggo matapos ang nangyari sa Lumiere Table, mas madalas pa siyang matulala kesa ngumiti. Tuwing umaga, nagigising pa rin siya sa lumang higaan sa bahay ampunan. Pero iba na ang paligid. May mga bagong kumot na ang mga bata. May mas maayos ng bigas sa kusina. May dumating na doktor tuwing Miyerkules para tingnan ang ubo ni Nico at ang layuma ni Aling Minda. Lahat ng iyon ay galing kay Doña Valeriana. Ngunit malinaw ang bilin nito sa staff ng foundation, huwag iparamdam sa mga bata na utang na loob nila ang tulong. Hindi sila proyekto. Minsang sinabi ni Doña Valeriana kay Attorney Basilio habang nasa bakuran sila ng ampunan. Mga bata sila. Kung tutulong tayo, dapat hindi sila nakakaramdam na binibili natin ang dignidad nila. Narinig iyon ni Elian mula sa may pintuan ng kusina. Hindi siya lumabas, pero may kakaibang init na kumalat sa dibdib niya. Maraming beses na siyang nakatanggap ng tira-tirang tulong sa mga taong gustong magpakuha ng litrato pagkatapos magbigay ng donasyon. Pero si Doña Valeriana, kahit yaman at makapangyarihan, ay hindi nagdala ng camera crew. Hindi rin niya ipinatawag ang media. Tahimik lang itong dumarating, nauupo sa lumang bangko at nagtatanong kung kamusta ang araw ni Elian. Mahirap po bang maging Vallejo? Tanong ni Elian habang naghihiwa siya ng sayote sa kusina ng ampunan. Saglit na natawa ng mahina ang matanda. Mahirap kapag iniisip mong kailangang perpekto ka dahil dala mo ang pangalan. Tapos matututuhan mong ang pangalan ay hindi korona, responsibilidad ito. Natigilan si Elian sa sinabi niya. Ayoko pong sanang mawala ang Soriano. Hindi nagulat si Doña Valeriana. Apelido ng tatay mo? Opo, hindi ko po siya kinilala. Pero kung minahal siya ni Nanay Nerissa, siguro mabuting tao siya. Tumanggo ang matanda. May lungkot sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito itinago. Mabuting tao ang tatay mo. Mahirap, oo, pero hindi iyon kasalanan. Iyon ang hindi ko naintindihan noon. Mula noon, napagsusunduan nila na sa mga opisyal na dokumentong kailangang ayusin, gagamitin ni Elian ang pangalang Elian Vallejo Soriano. Hindi para burahin ang nakaraan niya, kundi para pagsamahin ang dalawang mundong bumuo sa kanya, ang dugong natagpuan at ang buhay na pinagdaanan niya. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting pumasok si Elian sa bagong ritmo ng buhay. Hindi siya agad inilipat sa malayong mansyon ni Doña Valeriana. Sa halip, inayos muna ang isang ligtas at simpleng bahay malapit sa paaralan at ampunan. Doon siya tumitira kasama si Aling Minda na ngayon ay opisyal ng legal guardian niya habang inaayos pa ni Attorney Basilio ang lahat ng papeles. Araw-araw pa rin siyang dumadaan sa bahay ampunan upang tulungan ang mga bata sa almusal. Tuwing Sabado, kasama niya si Doña Valeriana sa mansyon, kung saan ipinapakita nito ang lumang kwarto ni Nerissa, ang library, at ang mga litrato ng pamilyang matagal niyang hindi nakilala. Sa isang sulok ng mansyon, may lumang piano na natatakpan ng puting tela. Doon madalas umupo si Doña Valeriana kapag kinikwento niya ang kabataan ni Nerissa. Sabi ng matanda, mahilig siyang kumanta habang nagluluto ang tatay mo. Dati, naiinis ako dahil ang kusina namin ay parang palengke sa ingay. Ngayon, iyon ang pinaka-namimiss ko. Kamukha ko po ba sila? Tanong ni Elian. Kapag tahimik ka, oo. Pero kapag nagluluto ka,
Mas kamukha mo ang tatay mo. May paraan kayong pagtikim na parang kinakausap ninyo ang pagkain. Napangiti si Elian. Hindi pa rin niya lubos kilala ang kanyang mga magulang. Ngunit sa bawat kwento, parang unti-unti silang bumabalik sa kanya sa paraang kaya niyang tanggapin. Sa Lumiere table naman, malaki na ang ipinagbago. Si Dexter ay hindi na nakabalik bilang manager. Habang iniimbestigahan ang kanyang mga kaso, pansamantalang kinuha ni Sabrina ang administrative duties sa ilalim ng supervision ng legal team. Dati, takot na takot siya kay Dexter, ngunit ngayon ay mas maingat at patas na siyang makipag-usap sa mga staff. Lorian, sabi ni Sabrina isang umaga habang nag-aayos sila ng schedule, siguraduhin nating walang magdo-double shift ng walang bayad. Ayoko nang maulit ang dati. Napatingin si Lorian sa kanya. Iba ka na ngayon. Napuntong himinga si Sabrina. Hindi naman agad nawawala ang duwag sa tao, pero siguro pwede kang magsimula ulit araw-araw. Si Lorian ay naging staff representative. Sa una, nahihiya pa siyang sumalita sa meetings, pero nang makita niyang nakikinig sa kanya si Doña Valeriana at hindi lang nagpapanggap, unti-unti siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Si Kuya Nanding naman ay nabigyan ng tamang benepisyo at regular na check-up. Kahit masakit pa rin ang kanyang tuhod, mas magaan na ang mukha niya tuwing nakikita sila ni Elian. Kuya Nanding, batiin ni Elian nang minsang bumisita siya sa restaurant kasama si Chef Renato. Aba, Chef Elian, biro ng matanda. Hindi pa po ako chef. Sa puso namin, oo na. Napakamot sa ulo si Elian, nahihiya. Kayo talaga. Samantala, si Chef Renato naman ang naging pinakaabalang tao sa bagong proyekto ng Vallejo Group, ang training kitchen para sa mahihirap na kabataan. Ipinangalanan nila muna itong Kusina ng Pag-asa, pansamantala habang inaayos ang building sa likod ng dating storage area ng Lumiere table. Hindi ito marangya, may ilang stainless tables, bagong kalan, maayos na lababo at whiteboard na may nakasulat na ang unang sangkap ng masarap na pagkain ay respeto. Si Elian ang unang tinuruan doon, ngunit hindi siya tinuring na espesyal na prinsipe. Kapag mali ang hiwa niya, pinapagalitan siya ni Chef Renato. Kapag hindi malinis ang mesa, pinapaulit sa kanya. At yun mismo ang nagustuhan ni Elian. Akala ko po ba apo ako ng may-ari? Biro niya minsan habang naglilinis ng sahig. Tinignan siya ni Chef Renato. Sa kusina ako, kahit apo ka pa ng hari, maglilinis ka pa rin kapag ikaw ang nakatapon. Napatawa si Elian at sa ulang pagkakataon, tumawa siya ng walang bigat. Kasama rin sa madalas bumisita si Talia Bermudo. Dahil sa tulong ng foundation, naging scholar siya, pero ipinagmamalaki niyang hindi siya basta binigyan dahil kaibigan siya ni Elian. Kailangan niyang panatilihin ang mataas na grades at tumulong din sa livelihood program ng kanyang ina. Uy, Vallejo Soriano, tawag ni Talia habang may dalang bilawan ng kakanin. Tikman mo nga to. Recipe ni Mama pero ako ang naglagay ng bagong twist. Bakit parang mas kinakabahan ako rito kaysa sa test sa math? Biro ni Elian. Tikman mo muna bago ka magreklamo. Tinamaan siya ni Talia sa braso gamit ang kutsara at nagtawanan sila. Sa gitna ng lahat ng pagbabago, mahalaga kay Elian na may taong tulad ni Talia na hindi nagbago ang pakikitungo sa kanya. Hindi siya tinawag na sir, hindi siya nilapitan para sa pera. Kaibigan pa rin siya nito, ang dating batang naglalakad pa uwi na may butas ang sapatos. Ngunit habang lumalawak ang pag-asa, may lumang sugat na nagsimulang dumugo sa ibang bahagi ng pamilya Vallejo. Si Amadeo Vallejo, pamangkin ni Doña Valeriana, ay matagal nang nananahimik sa labas ng esena. Sa publiko, siya ay disenteng negosyante, laging nakaayos at palaging may ngiti na parang walang masamang iniisip. Ngulit sa loob, galit na galit siya sa pagdating ni Elian. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang siya ang unti-unting hahawak sa malaking bahagi ng negosyo kapag humina na si Doña Valeriana. Siya ang laging present sa board meetings. Siya ang nagpapanggap na may malasakit sa matanda. Siya ang laging nagsasabing, "Tita, ako na ang bahala." Ngunit isang medalya lang pala ang magbabago sa lahat. Isang batang ulila lang pala ang makakapagpabagsak sa mga plano niya. Isang gabi, sa isang pribadong coffee lounge sa Maynila, nakipagmita si Amadeo kay Dexter Fuentebella. Iba na ang itsura ni Dexter. Wala na ang dating kintang ng mamahaling Amerikana.
Hindi man siya naghihirap, halata sa mukha niya ang pagkapahiya at galit. Hindi mo ako dapat tinawag dito, mariin sabi ni Dexter. Pinapabantayan ako ng legal team ninyo. Hindi na ako parte ng legal team ni tita. At kung hindi ka tanga, maiintindihan mong pareho tayong may gustong mangyari. Ano? Gusto kong mawala ang simpatsya ng tao sa batang iyon. Napatingin si Dexter. Si Elian? Huwag mong bigkasin na parang kawawa siya dahil sa batang iyon nawala ka sa trabaho. Ako naman nawalan ng pwesto sa pamilya na dapat sa akin. Sumandal si Dexter sa upuan. Ano ang plano mo? Kinuha ni Amadeo ang isang folder. May mga tao online na kayang gumawa ng ingay. Isang blogger, si Kervin Laksamana. Mahilig sa issue, lalo na kung mayaman ang sangkot. Ipapalabas nating hindi totoong balyeho ang bata, na may kumuha lang ng medalya at kinamit para makapasok sa pamilya. Pero may documents sila. Documents can be questioned. Emotions can be twisted. Ang kailangan lang nating gawin ay magtanim ng duda. Hindi agad sumagot si Dexter, ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang pagpayag. Hindi na ito tungkol sa trabaho, tungkol na ito sa nasirang ego niya. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang kumalat online ang mga post. May pamagat na, "Batang ulila, totoo bang tagapagmana o ginagamit lang ng foundation?" May isa pang nagsasabing, "Mystery medal used to enter billionaire family." Kahit walang matibay na ebidensya, mabilis itong kumalat dahil pamilyar ang publiko sa pangalan ng Vallejo. Sa paaralan, unang naramdaman ni Elian ang epekto. Habang naglalakad siya sa hallway, may narinig siyang bulungan. Si ano ba yung bata? Oo, yung biglang naging mayaman. Sabi ng kuya ko baka fake daw. May isang kaklase naman na biglang lumapit sa kanya. Sobra ang ngiti. "Elian, best friend tayo, di ba? Baka naman pwedeng makasama sa mansion niyo minsan." Hindi alam ni Elian o matatawa o masasaktan. Dati, iniiwasan siya dahil mahirap siya. Ngayon, nilalapitan siya dahil mayaman na raw siya. Pero sa likod ng mga ngiti, may iba pa ring naghihintay ng pagpagsak niya. Nang hapong iyon, hindi siya dumiretso sa training kitchen. Umuwi siya sa bahay at naupo sa hagdan. Hawak niya ang medalya habang nakatingin sa malayo. Dumating si Aling Minda na may dalang tasa ng mainit na gatas. "Narinig ko na ang kumakalat." "Bakit po ganon? Noon wala akong pangalan kaya minamaliit nila ako. Ngayon may pangalan na ako kaya pinagdududahan naman nila." Umupo ang matanda sa tabi niya. "Anak, may mga taong hindi talaga naghahanap ng totoo. Naghahanap lang sila ng dahilan para hindi sila mainggit, hindi sila makonsensya, o hindi sila matalo." "Pagod na akong patunayan ng sarili ko." "Di huwag mong patunayan sa lahat. Patunayan mo lang sa sarili mo na hindi ka magiging katulad ng nananakit sa'yo." Kinagabihan, dumating si Doña Valeriana. Hindi siya pumasok parang bilyonarya. Naupo lang siya sa tabi ni Elian sa bakuran, hawak ng isang lumang sobre. "Elian," sabi niya, "alam kong narinig mo na ang mga paninira." "Opo. May kasalanan ako kung bakit masakit ito para sa'yo. Kung hindi ko itinaboy noon ang nanay mo dahil sa pagmamahal niya sa isang mahirap, hindi ka sana lumaki na kailangang patunayan kung sino ka." Tahimik si Elian. Nagpatuloy si Doña Valeriana, nanginginig ang boses nito. "Hindi ko pa nasasabi sa iyo ang lahat. Noong umalis si Nerissa, maraming beses akong nagmatigas. Inintay kong siya ang bumalik. Inintay kong siya ang humingi ng tawad. Pero anak ko siya. Ako dapat ang unang naghanap. Ako dapat ang unang yumakap." May luha sa mata ng matanda. Sa unang pagkakataon, hindi ito nagsalita bilang malakas na negosyante. Nagsalita ito bilang inang may pagkakulang. "Elian," mahina ngulit malinaw na sabi ni Elian. Napahinto si Doña Valeriana. Para bang isang salitang matagal niyang ipinagdarasal ang narinig niya. Hindi sinabi ni Elian na lubos na siyang handang magpatawad. Hindi pa ganoon kadali. Pero ang pagtawag niya rito na Lola ay sapat na para magsimula ang panibagong tulay sa pagitan nilang dalawa.
Kinabukasan, imbes na magtago sa paninira, may naisip Elian. Sa training kitchen, kinusap niya sina Chef Renato, Talia, Lorian, Mateo at Kuya Nanding. Kung pagsasalitaan sila online, hayaan na muna natin sila. Pero ayoko pong ang oras natin mapunta lang sa pagsagot sa kanila. Gusto ko pong simulan na talaga ang kusina ng pag-asa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lorian. Magluto tayo para sa mga batang nasa ampunan at sa mga anak ng empleyado. Hindi mamahalin, lugay, gulay, tinapay, pero maayos, malinis, may dignidad. Ngumiti si Chef Renato. Yan ang unang matinong plano na narinig ko ngayong linggo. Pwede kong dalhin yung kakanin ni Mama, pero hindi libre ang pagtikim mo ha. Honest review dapat. Ako ang bahala sa listahan ng staff volunteers, dagdag ni Lorian. Ako naman sa tables, ani ni Mateo. Ako sa paglilinis, ani ni Kuya Nanding. Pero bawal akong pagbuhatin ng mabigat. May benefits na ako ngayon, aalagaan ko na tuhod ko. Nagtawanan sila at sa gitna ng ingay ng kusina, naramdaman ni Elian na may nabubuong bagay na mas mahalaga kaysa sa paglaban sa chismis. Dumating ang unang araw ng kusina ng pag-asa. Hindi ito engranding event, walang red carpet, walang media na inimbitahan. May mga mesa lang na maayos ang pagkakalagay, mga batang nakapila, ilang magulang na manggagawa at mga volunteer na nakasuot ng simpleng apron. Sa unang malaking kaserola, niluto ni Elian ang lugaw na may malunggay, tinadtad na gulay at kaunting manok. Para sa iba, simpleng lugaw lang yon, pero para sa kanya, simbolo yon ng mga gabing kailangan niyang pagkakasyahin ang pagkain sa ampunan. Habang naghahain siya kay Nico, ngumiti ang bata. Kuya Elian, mas masarap na po niya yon. Bakit? Kasi marami na tayong kasama. Napatingin si Elian sa paligid. Naroon si Doña Valeriana, tahimik na naghahain ng tinapay sa mga bata. Naroon si Teacher Ivana, tumutulong sa registration. Naroon si Aling Minda, umiiyak habang nakangiti. Naroon ang mga empleyadong dati ay takot magsalita, ngayon ay sama-samang naglilingkod. Hindi agad nawala ang mga paninira online, hindi agad natapos ang galaw ni na Amadeo at Dexter, ngunit ng gabing iyon, nang kumain ang mga batang dating madalas magtiis sa gutom, naintindihan ni Elian na hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin ng galit. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay ang patuloy kang gumawa ng mabuti kahit pilit kang sinisira. Sa dulo ng araw, lumapit si Rocco kay Attorney Basilio na seryoso ang muka. May hawak itong lumong kopya ng dokumento at isang printout ng bank transfer. Attorney, mahina niyang sabi, may nakita ako tungkol kay Amadeo. Napatingin si Attorney Basilio. Ano? Kasi may lumong sulat si Nerissa na hindi nakarating kay Doña Valeriana at base sa record, si Amadeo ang huling taong humawak nun. Tumigas ang muka ng abogado. Ilang hakbang na layo, nakita ni Elian na nag-uusap sila. Hindi niya narinig ang lahat pero sapat ang bigat sa mukha ni Attorney Basilio para malaman niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit ngayon, hindi na siya katulad noon. Hindi na siyang batang mag-isang nakatayo sa ulan, pinupulot ang basang papel sa bangketa. Ngayon, may mga taong nasa likod niya. At kung kailangan niyang magsalita para sa alaala ng kanyang ina, gagawin niya. Hindi para maghinggiti, kundi para tuluyang mapalaya ang katotohanang matagal nang ikinulong ng mga taong natakot mawalan ng kapangyarihan. Ilang araw matapos ang unang matagumpay na araw ng kusina ng pag-asa, hindi na ganun katahimik ang mansyon ng mga Vallejo. Sa malaking conference room sa ikalawang palapag, nakalatag sa mahabang mesa ang mga lumang dokumento, kopya ng bank transfers, printout ng online posts at isang lumang sulat na nangingitim na ang gilid dahil sa tagal ng panahon. Naroon sina Doña Valeriana, Attorney Basilio, Rocco, Celestine at si Teacher Ivana. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Elian, tahimik ngunit hindi na nakamukhang batang laging takot mapagalitan. Sa harap nila ay ang sulat ni Nerissa. Matagal itong hawak ni Attorney Basilio bago niya binasang malakas. Hindi buo ang ilang bahagi dahil kupas na ang tinta, ngulit sapat ang natira para maintindihan ang bigat ng laman. Mama, alam kong nasaktan kita nang piliin kong mahalin si Tomas, pero hindi ako humihingi ng pera, hindi ako humihingi ng mana. Humihingi lang ako ng pagkakataong marinig mo ko. May anak ako mama, apo mo yun. Pinangalanan namin siyang Elian. Kung may galit ka pa sa akin, tanggap ko. Pero sana wag mong ipasa sa kanya ang bigat ng pagkakamali natin.
Hindi na napigilan ni Doña Valeriana ang pagpatak ng luha. Matagal niyang pinaniwala ang sarili na hindi kailanman lumapit muli si Nerissa. Matagal niyang akalain na pinili ng anak niyang putulin ang lahat. Ngunit narito ang sulat. Patunay na sinubukan nitong bumalik, sinubukan nitong kumatok, sinubukan niyang ilapit ang anak sa pamilyang dapat sana'y kumukup dito. Bakit ko ito hindi natanggap? Basag ang boses niyang tanong. Tumayo si Rocco at itinuro ang isang dokumento. Base sa delivery log ng lumang opisina ninyo, natanggap ang sulat ng sekretarya noon, pero may pirma ng taong kumuha nito bago makarating sa personal na desk ninyo. Dahan-dahang tumingin si Doña Valeriana sa pangalan sa kopya, Amadeo Vallejo. Parang may labig na kamay na pumisil sa puso niya. Ang pamangking matagal niyang pinagkatiwalaan, ang lalaking palaging nagsasabing siya ang mag-aalaga sa pamilya, ay sa palang humarang sa tanging pagkakataon sana ay nagbalik sa kanya kay Nerissa. Hindi lang po yan. Dagdag ni Rocco. May record din ng pagbayad kay Kervin Laksamana, ang vlogger na nagpasimula ng paninira kay Elian. Galing iyon sa Shell account na konektado sa business associate ni Amadeo. At may mensahe rin po sa pagitan ni Dexter Fuentebella at ng parehong tao. Napahawak si Celestine sa dibdib. Diyos ko! Hindi nagsalita si Elian. Nakatingin lang siya sa sulat ng kanyang ina. Hindi na niya masyadong maalala ang mukha ni Nerissa maliban sa lumang litrato. Nguit sa bawat salitang naroon, naramdaman niyang minahal siya nito. Hindi siya basta iwan. Hindi siya nakalimutan. May lumaban para sa kanya noon, ngunit may mga taong humarang sa daan. Elian, mahina siyang tinawag ni Doña Valeriana. Patawarin mo ako. Tumingin ng bata sa kanya. Lola, hindi po kayo ang nagtago ng sulat. Pero ako ang dahilan kung bakit kailangan pa niyang magsulat ng parang humihingi ng permiso para mahalin ang sarihing anak. Pinunasan ng matanda ang luha sa pisngi. Hindi ko na mababago ang nakaraan, pero sisiguraduhin kong hindi na maitatago ang katotohanan. Iyon ang naging simula ng pinakamahalagang board meeting sa kasaysayan ng Vallejo Group. Makalipas ang 2 araw, nagtipon ng mga board directors sa pangunahing opisina ng kumpanya. Ang ilan sa kanila ay matagal ng kampi kay Amadeo. May ilan namang tahimik lang at naghihintay kung sino ang mas lakas. Naroon din si Amadeo, nakasuot ng kulay abong suit, maayos ang buhok at may ngiting parang walang alam sa anumang akusasyon. Sa kabilang gilid, naroon si Dexter Fuentebella, pinatawag bilang isa sa mga sangkot sa reklamo at investigasyon. Wala na ang dating ibang niya sa Lumiere table, ngunit pilit pa rin niyang pinananatili ang tindig. Pagpasok ni Doña Valeriana, tumahimik ang lahat. Kasama niya si Elian, Attorney Basilio, Rocco, Teacher Ivana, Aling Minda, Lorian, Sabrina, Chef Renato at Kuya Nanding. Hindi sila pumasok bilang mga taong mahina. Pumasok sila bilang mga saksi ng katotohanang matagal nang sinisikil. Bakit may mga empleyado rito? Malamig na tanong ni Amadeo. Tita, board meeting ito, hindi feeding program. Tumingin siya sa kanya. Tama ka, board meeting ito, kaya dapat marinig ng board kung paanong ginagamit ng ilang tao ang kapangyarihan para apihin ng empleyado, siraan ng bata at itago ang sariling kasalanan. Bahagyang natawa si Amadeo. Kung tungkol na naman ito sa batang yan, tita, naiintindihan ko ang emosyon mo. Matanda ka na, madali kang maantig, pero hindi sapat ang awa para baguhin ang legal succession ng pamilya. Sa unang pagkakataon, tumayo si Elian. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya umiyak. Hawak niya ang medalya sa leeg, ngulit hindi na para magtago rito, para alalahanin kung bakit siya naroon. Hindi po ako nandito para kunin ang kahit anong hindi sa akin, sabi niya. Noon po gusto ko lang magtrabaho para may pambili ako ng sangkap sa school contest. Hindi ko po hininging na maging Vallejo. Hindi ko rin hininging na lumaki sa ampunan. Pero kung ang pangalan ng nanay ko ay ginamit, itinago at sinira, may karapatan akong malaman ng totoo. Tahimik ang boardroom. Tumayo si Attorney Basilio at sunod-sunod na inilatag ang ebidensya. Una, ang DNA result na nagpapatunay na si Elian ay tunay na apo ni Doña Valeriana. Ikalawa, ang record ng medalya ni Nerissa na isa lamang ang orihinal. Ikatlo, ang sulat ni Nerissa na hindi nakarating sa ina. Ikaapat, ang delivery log na may pirma ni Amadeo. Ikalima, ang financial trail na nag-uugnay kay Amadeo sa bayad kay Kervin Laksamana at sa smear campaign laban kay Elian. Fabricated, nabilis sabi ni Amadeo. Kung ganun, sagot ni Attorney Basilio, pakinggan natin ang mga saksi. Unang tumayo si Sabrina.
Nakikinig pa rin siya, ngunit hindi na katulad noon na laging nakatungo. Ako ang assistant manager ni Dexter sa Lumiere table. Pinapabura niya sa akin ang ilang CCTV clip at complaint records. May mga empleyadong hindi nababayaran ng tama at kapag may nagsalita, tinatakot niya. "Sinungaling ka!" sinikat ni Dexter. Tumingin siya sa kanya. "Hindi na ako takot sa'yo." Sumunod si Lori Ann. Ikinuwento niya kung paanong pinahiya si Elian, kung paanong itinupon ni Brent ang envelope nito at kung paano niya nakita ang medalya na kapareho ng lumang marka sa opisina. Si Kuya Nanding naman ay nagpatotoo kung paanong tinakot ni Dexter nang tutulong sana niya si bata. Si Chef Renato ay nagsalita tungkol sa talento at asal ni Elian sa kusina. Hindi ko kailangang malaman na apo siya ng bilyonarya para makita ang halaga niya. Ang problema sa ilang tao rito, kailangan muna nilang malaman na mayaman ang isang bata bago nila ito respetuhin. Tumama iyon kay Dexter na parang sampal. Sa loob ng ilang segundo, wala siyang naisagot. Huli sa mga tumayo si Aling Minda. Hawak niya ang lumang litrato ni Nerissa at sanggol na si Elian. "Ako ang nag-alaga sa batang ito mula noong halos kasing liit pa siya ng unan. Hindi siya lumaki sa yaman, pero lumaki siyang marunong magbahagi. Kung may dapat managot dito, hindi ang batang matagal nang nawalan, kundi ang mga taong may sapat na kapangyarihan pero piniling manakit." Naging mabigat ang katahimikan pagkatapos noon. Sinubukan pang magsalita ni Amadeo. "Tita, hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka nila. Kapag pinasok mo ang batang iyan sa pamilya, mawawala ang kontrol natin sa negosyo. Mawawala ang..." "Ang alin?" putol ni Doña Valeriana. "Ang mana na inaasa mo? Ang posisyon na inakala mong iyo?" "Amadeo, hindi mo itinago ang sulat ni Nerissa dahil pinoprotektahan mo ako. Itinago mo iyon dahil takot kang may bumalik na tunay kong kadugo." Nawala ang ningiti ni Amadeo. "Mula sa araw na ito," pormal na sabi ni Doña Valeriana, "tinanggal ka na sa lahat ng posisyon sa Vallejo Group. Habang isinasampa ang kaso, may kaugnayan sa dokumentong itinago mo, paninirang ginawa mo at anumang financial misconduct na mapapatunayan ng audit." "Hindi mo kayang gawin ito sa akin," madiing sabi ni Amadeo. "Kaya ko," sagot ng matanda, "at matagal ko nang sanang ginawa kung hindi ako nagbulag-bulagan sa sarili kong pamilya." Si Dexter naman ay tuluyang naharap sa hiwalay na kaso tungkol sa labor abuse, falsification at pananakit sa dignidad ng mga empleyado. Hindi siya agad naging mabuting tao. Hindi rin siya biglang lumuhod at imiyak. Ngunit nang harapin siya ni Elian matapos ang meeting, wala na ang dating taas ng noo niya. "Sir Dexter, hindi ko po ikinasaya na nawalan kayo ng trabaho, pero sana balang araw, maintindihan niyo na ang batang mahirap ay hindi basura." Hindi sumagot si Dexter. Napayuko lang siya, hindi dahil napatawad na ang lahat, kundi dahil wala na siyang ipangsasangga sa katotohanan. Matapos ang board meeting, dinala ni Doña Valeriana si Elian sa lumang bahay kung saan lumaki si Nerissa. Hindi iyon ang malaking mansyon, kundi isang ancestral house sa labas ng Maynila na matagal nang sarado. Pagpasok nila, amoy kahoy, lumang libro at alaala ang sumulumbong. Sa sala ay may pader na dating puno ng litrato, ngunit may bakanting espasyo sa gitna. "Dito dapat ang litrato ng nanay mo," sabi ni Doña Valeriana. "Pinatanggal ko noon dahil galit ako. Akala ko kapag wala ang mukha niya sa pader, mawawala rin ang sakit." "Inalis niyo po ba dahil hindi niyo na siya mahal?" tanong ni Elian. Umiling ang matanda. "Inalis ko dahil mahal ko siya pero hindi ko matanggap na hindi niya sinunod ang gusto ko. Minsan anak, ang pagmamahal na puno ng pride ay nagmumukhang parusa." Dahan-dahan niyang ibinalik ang litrato ni Nerissa sa pader. Katabi nito ang litrato ni Tomas Soriano, ang ama ni Elian na nahanap ni Rocco mula sa lumang employment record ng isang maliit na kusina sa Maynila. Sa larawan, simple ang suot ni Tomas, ngulit maaliwalas ang ngiti. Matagal na tinitigan ni Elian ang dalawang mukha. "Hindi ko man po sila nakasama, parang mas kilala ko na sila ngayon." Hinawakan ni Doña Valeriana ang kamay niya.
Hindi ko hihilingin na patawarin mo agad ako. Tumingin si Elian sa kanya. Hindi pa po siguro buo, pero gusto ko pong subukan. Iyon ang naging unang totoong yakap nila. Hindi dahil sa gulat, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil pareho nilang piniling magsimula kahit may sugat pa. Lumipas ang 2 taon. Ang dating pansamantalang kusina ng Bag-asa ay naging isang ganap na training center sa likod ng rene-renovate na Lumiere table. May sariling classroom, clean kitchen, maliit na library, at dining hall para sa feeding program. Pinangalanang itong Nerissa Hall sa parangal kay Elian Sina. Sa entrance, may nakaukit na mga salitang pinili mismo ni Elian. Walang batang dapat itaboy sa pinto, kayang magturo ng pag-asa. Si Chef Renato naman ang naging pangunahing mentor. Mahigpit pa rin siya, pero bawat sigaw niya sa kusina ay may malasakit. Si Lori Ann naman ay naging operation supervisor at sa wakas ay naipagamot ng maayos ang kanyang ina. Si Sabrina ay nagpatuloy sa trabaho sa administrative office, mas tahimik ngunit mas matagang. Si Kuya Nanding naman ay nagretiro ng may kumpletong benepisyo, pero tuwing Sabado ay pumupunta pa rin siya sa Nerissa Hall upang magkwento sa mga bata at siguraduhing walang batang nag-iisa sa sulok. Si Talia naman ay nanalo sa isang youth entrepreneurship contest gamit ang bagong bersyon ng kakanin ng kanyang ina. Sa araw ng awarding, si Elian ang pinakamaingay na palakpak. "Sabi ko sa iyo masarap ang twist ko," sabi ni Talia habang hawak ang tropeyo. "Oo na." Natatawang sagot ni Elian. Pero ako pa rin ang official taste tester. Libre lang ang taste test kapag hindi ka maarte. At si Elian, ang dating batang may butas ang sapatos, ay patuloy na nag-aaral. Hindi siya naging mayabang, hindi niya ginamit ang pangalang Vallejo Soriano para takutin ng iba. Sa halip, ginamit niya ito para magbukas ng pintuan para sa mga batang katulad niya noon. Marunong pa rin siyang magluto ng simpleng lugay na may malunggay. Pero ngayon, sa bawat kasirolang hinahalo niya, may kasamang mas malinaw na pangarap. Sa 14 na kaarawan niya, tinanong siya ni Doña Valeriana kung gusto ba niya ng malaking handaan sa hotel. "Hindi po," sagot niya. "Sa ampunan na lang po, doon po nagsimula ang lahat." Kaya roon sila nagdiwang. Walang mamahaling chandelier, walang orchestra, may mahabang mesa lang sa bakuran. May pansit, tinapay, kakanin ni Talia, at espesyal na ulam na niluto ni Elian kasama si Chef Renato. Naroon sina Aling Minda, Teacher Ivana, Lori Ann, Sabrina, Kuya Nanding, Mateo, Rocco, Attorney Basilio, Celestine, at ang mga batang minsang nakisalo sa parehong lumang kusina. Dumating si Doña Valeriana na walang engranding alahas. Bitbit niya ang isang lumang recipe notebook ni Nerissa na natagpuan sa ancestral house. Inabot niya iyon kay Elian. "Sa tingin ko," sabi niya, "mas dapat itong mapunta sa'yo." Binuksan ni Elian ang notebook. Sa unang pahina, may sulat kamay ng kanyang ina. Ang pagkain ay nagiging tahanan kapag niluto para sa taong mahal mo. Nangingilid ang luha ni Elian. Mulit ngumiti siya. Sa harap ng lahat, tumayo siya at nagsalita. "Noon po, akala ko ang pamilya ay yung mga taong hinahanap mo dahil pareho kayo ng dugo. Pero ngayon, alam ko na ang pamilya ay yung mga taong hindi bumibitaw sa'yo kahit wala kang maibigay, kahit wala kang pangalan, kahit ikaw ang pinakahuli sa pila." Tumingin siya kay Aling Minda. "Kayo po ang unang tahanan ko." Tumingin siya kay Doña Valeriana. "Kayo naman po ang bumalik para buuin ang nawala." Pagkatapos, tumingin siya sa mga batang nakaupo sa harap niya. "At kayo, huwag ninyong paniniwalaan kapag sinabi ng mundo na wala kayong lugar. Minsan ang pintong nagsara sa inyo ang dahilan para makagawa tayo ng mas malaking pintuan para sa iba." Pulakpak ang lahat. Si Doña Valeriana ay umiiyak habang nakangiti. Si Aling Minda ay hawak ang panyo sa dibdib. Si Chef Renato ay kunwaring may napuwing kahit kitang-kita ng lahat na pinipigil niya ang luha. Nang gabing iyon matapos ang salo-salo, tumayo si Elian sa kusina ng ampunan. Katabi niya si Doña Valeriana, si Talia,
at ang mga batang gustong matutong maghiwa ng gulay. Hawak niya ang medalya sa leeg, ngunit hindi na ito mabigat na tanong mula sa nakaraan. Isa na itong paalala ng pinagdaanan, ng pamilyang nawala, ng pamilyang natagpuan, at ng pangakong hindi na niya hahayaang may batang itaboy dahil lamang sa itsura, kahirapan o pinagmulan. Sa labas, tahimik ang gabi sa San Isidro, ngunit sa loob ng maliit na kusina, may liwanag, may tawanan, may amoy ng bagong lutong pagkain, at may batang dating urila na ngayon ay hindi na nag-iisa. Si Ilian Vallejo Soriano ay hindi natapos bilang batang pinatalsik ng mayabang na manager. Nagtapos ang kwento niya bilang batang bumangon, natagpuan ang pamilya at ginamit ang sariling sugat upang maging pag-asa ng iba.